Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na naming magandang pelikula na pinamagatangkam na napalabas noong 2018. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang pelikula sa isang batang babae, si Alice, na nag-livestream bilang isang cam girl sa isang bayad na platform na tinatawag na Free Girls Live. Gumagamit siya ng alias na Lola, at nagsusumikap mula sa kanyang home studio para makaakit ng mga manunood nang sa gayon ay makapasok ang kanyang ranggo sa platform sa top 50. Hinikayat siya ng isang manunood na gumamit ng kutsilyo at hiwain ang sarili niyang lalamunan, na nagdulot ng debate sa comment section. Gayunpaman, masigla siyang kumuha ng kutsilyo at hiniwa ang kanyang lalamunan, na nagpakawala ng dugo sa paligid, pagkatapos ay pinatay ang kanyang livestream. Lumabas na isa lamang itong kalokohan, ngunit ang atensyong natanggap niya ay sapat na upang maiangat siya sa ika-53 na ranggo pagkatapos ng matagumpay na stream. Pribado niyang kinakausap sa pamamagitan ng video call ang dalawa sa kanyang mga tapat na tagahanga, sina Dumpty Humper o Tinker at si Barnacle Bob, na palaging nagbibigay sa kanya ng malaking tip. Malaki ang naging papel nila sa pag-arte ng mas maaga, kaya hinikayat siyang gamitin ang kutsilyo. Ipinaliwanag niya ang kanyang pagnanais na makuha ang numero 1 posisyon, na kasalukuyang hawak ng isang user na nagngangalang Barbie Girl sa pamamagitan ng text. Nagpaplano siya ng date kay Tinker. Alam ng kanyang nakababatang kapatid na si Jordan, na papalapit na ang kaarawan, ang tungkol sa kanyang trabaho, ngunit hindi alam ng kanilang ina. Matagal na siyang pinipilit ni Jordan na ibunyag ang katotohanan sa kanyang ina, ngunit plano niya itong gawin kapag naabot na niya ang top 10 para maituring na mahusay sa kanyang trabaho. Pagkatapos ay namili si Alice ng mga gamit sa party ni Jordan, at nakilala ang kanyang kaibigang si Katie sa supermarket. Napansin din niya ang isang lalaking kamukha ni Tinker, ngunit mabilis itong lumabas ng tindahan bago ang kanyang susunod na livestream. Kinagabihan, tinawagan ni Alice ang isa pang kapwa niya camgirl Fox, nag-iisip ng mga ideya para sa kanyang palabas upang mas umangat ang ranggo nito. Habang nasa tawag, bumaba ang ranggo ni Alice sa 55, kaya mas nasabik siyang gumawa ng mas kaakit-akit na mga palabas. Pagkatapos ay tinawagan niya si Barney sa pamamagitan ng video call at nalaman niyang maaari silang magkita sa susunod na linggo dahil pupunta ito sa kanilang bayan. Inischedule niya ang appointment niya rito sa kanyang kalendaryo, at sinimulan ang kanyang livestream. Nagdiwang siya nang sa wakas ay narating na niya ang top 50. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, tumigil ang mga manunood sa pagbibigay ng tip sa kanya at bumaba ang kanyang ranggo. Sinubukan siyang tawagan ni Tinker, ngunit hindi niya ito pinansin. Nalaman niya mula sa komento ng isa sa mga manunood niya na may isa pang camgirl na si Princess X na hinihikayat ang lahat na umalis sa stream ni Lola at ibinaba ang kanyang ranggo ng 10 para lang habarin siya. Tinapos ni Alice ang kanyang stream at galit na pinanood ang Princess stream, ngunit sa kabutihang palad ay bumaba lang ng 9 ang kanyang ranggo. Tinawagan siyang muli ni Tinker mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing may trabaho na siya, kasalukuyang naninirahan sa lugar at hindi niya sinasadyang sundan siya kanina. Galit na galit pa rin kay Prinsesa Action. Pumunta si Alice sa Camgirl Clubhouse para magsagawa ng joint session kasama si Fox. Gaya ng iminungkahi niya kanina, makipagkita kay Princess sa club. Hinarap siya ni Alice, ngunit tila hindi ito nenas. Mabuti na lang at matagumpay na napataas ng stream kasama si Fox ang kanyang ranggo sa 47. Pagkagising kinabukasan, nahirapan si Alice na mag-sign in sa kanyang FGL account. Nablock ang access niya, pero sa pamamagitan ng ibang account. Napansin niyang online at live streaming ang account niya. Hinala niya ay nire-replay ni FGL ang mga lumang stream niya, kaya tinawagan niya ang tech support ni FG. Gayunpaman, tila hindi nila sineseryoso ang kaso niya. Sinubukan niyang kunin ang atensyon ng mga doppelganger niya sa pamamagitan ng comment section para patunayan na hindi ang mga lumang ni-replay niyang video ang stream at gumagana iyon kaya mas lalo siyang nalito. Ikinwento niya ang pangyayari sa kapwa niya camgirl. Pinaghihinalaan niya na maaaring may kinalaman sina Princess at Fox dito dahil na-hijack ang account niya matapos siyang mag-stream sa Clubhouse. Gayunpaman, sinabi nilang walang dahilan para ay hijack nila siya. Si Tinker ang may tunay na pangalan. Pumunta si Arnold sa bahay niya para magbigay ng mga bulaklak.
Inakala niyang iniimbitahan siya ni Lola na pumunta sa bahay nito at makipagkita sa nanay nito, ngunit tumanggi si Alice. Ipinaliwanag niya na hindi siya ang kumausap sa kanya kagabi kaya pinalayas niya ito sa bahay. Sinubukan niyang magparehistro muli para sa isang FGL account, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil nakarehistro na ang kanyang ID. Muling nag-leave ang impostor niya at sa pagkakataong ito ay nagsasagawa ng mga erotikong gawain sa isang library. Napanood ang stream ng maraming kaibigan ni Jordan sa kanyang birthday party na pinagtatawanan sila sa likuran ni Alice. Habang inaanyayahan ni Alice at ng ina ni Jordan ang lahat na magtipon upang hipan ni Jordan ang kanyang mga kandila. Nagkaroon ng away sa pagitan ni Jordan at ng kanyang mga kaibigan dahil kinutya nila ang kanyang kapatid. Kinuha ng nanay ni Alice ang telepono ng isa sa mga kaibigan nito, kaya nalaman niya ang tunay na trabaho ng anak niya. Dahil sa hiya at kawalan ng masabi, padabog na lumabas ng party si Alice. Patuloy pa rin si Alice sa panunood ng live stream ng kanyang mga doppelganger. Gumagawa na siya ngayon ng mga sadistikong gawain, pinapalo at sinasaktan ang sarili ayon sa gusto ng kanyang mga manunood. Lalong naging mabangis ang mga manunood, kaya't naglabas siya ng baril para barilin ang sarili. Maya-maya, binaril niya ang sarili sa bibig, dahilan para magpanik si Alice. Sinubukan niyang tawagan si Fox pero hindi siya nagtagumpay, kaya pumunta siya sa pulis para iulat ang kaso ng panggagaya niya. Nakalulungkot, minamaliit siya ng pulis dahil hindi siya sineryoso ng pulis. Ang mas malala pa, isa sa kanila ang nagtanong ng mga hindi kaugnay na tanong tungkol sa kanyang trabaho, na sa tingin niya ay mga papuri sa halip na insulto. Iniwan ng galit na si Alice ang kanyang doppelganger, inanunsyo ang isang joint stream kasama ang sanggol na babae. Kaya sinubukan ni Alice na makipag-usap sa sanggol na babae sa pamamagitan ng pagpunta sa kanyang stream at pagkuha ng atensyon nito sa pamamagitan ng live chat. Gayunpaman, napansin niya ang pariralang, "Simulan ang aking apoy, huwag patayin ito," na sinabi ni Baby, at naalala ang sinabi nito. Matapos niyang halughugin ang mga lumang stream ng kanyang mga doppelganger, natuklasan niya na ang kanyang impostor ay nagsabi ng parehong mga salita sa kanyang unang stream. Tinawagan niya muli si Fox at tinanong ang totoong pangalan ng sanggol, ngunit natawa siya habang iniisip. Magsasama si Alice sa stream kasama si Baby bukas. Darating siya sa kanyang date kasama si Barney sa hotel nito. Nalaman ni Alice na si Barney din ang matapat na manunood ng sanggol na babae, kaya nakatulong ito upang makarating sa unang ranggo. Matalino siyang nagtanong upang makakuha ng impormasyon tungkol sa sanggol mula rito. Nalaman niya na nakatira ang sanggol sa Georgia, kaya't nagpaalam siyang pupunta sa banyo upang magbasa pa ng impormasyon. Kasabay nito, nag-leave ang peking lola upang alertuhan si Barney na ang taong kanyang nakakausap ay nagtatangkang magpanggap na lola at lokohin siya. Nawalan siya ng pasensya at padabog na pumasok sa banyo para kunin si Alice. Mabuti na lang at nakatakas ito. Nalaman pa niya ang tungkol sa tunay na pangalan ng sanggol na babae na si Hannah Darren, na isa palang patay matapos ang isang aksidente sa sasakyan na kumitil sa kanyang buhay 6 na buwan na ang nakalilipas. Ibig sabihin, peke rin ang sanggol. Samantala, ang live stream ng magkasanib na lola at sanggol ay pinapatugtog sa background. Ipinapakita ng peking stream na ang setup ng home studio ay kapareho ng sa kanya. Pumunta pa nga sila sa kwarto niya at ipinakita ng peking lola ang litrato ni Jordan. Natarante si Alice habang sumisigaw sa gilid nito, iniisip na nasa bahay niya ang mga doppelganger. Gayunpaman, ang transition ng live stream ay nagiging malabo, minsan, parang may glitch o masamang rendering. Pag-uwi niya, natuklasan niyang lamambat na ang pakikitungo ng kanyang ina sa kanya. Pinuri pa nga niya ito dahil sa pagganap nito sa FGL. Gayunpaman, tumanggi si Jordan na kausapin siya. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng mas malawak na paghahanap sa iba pang mga camgirl na nakipagtulungan kay baby girl sa nakalipas na 6 na buwan. Mayroong ilang mga babae at lahat sila ay may iisang pagkakatulad. Isa sa kanilang mga nangungunang tagahanga ay si Tinker. Pumunta si Alice sa isang motel kung saan nanunuluyan si Tinker o si Arnold na umiiyak. Nang matagpuan niya ito, tiniyak niya rito na tutulungan niya itong malutas ang problema. Pinayagan pa nga niya itong manatili sa motel kasama niya, dahil sa pag-aalala sa kanyang kaligtasan. Maya-maya,
Nang magising siya mula sa pagtulog, natuklasan niya si Arnold sa isang pribadong video call kasama ang isang pekeng lola. Galit na galit, hinayla niya ito palabas para sagutin ang mga sagot ng lalaki, at sinaktan pa ito gamit ang kanyang taser. Inamin ng lalaki na alam niya ang tungkol sa mga doppelganger, na malamang ay AI software, at tila may pattern kung saan susunod na aatakihin ng mga doppelganger ang babae. Gayunpaman, iginiit niyang hindi siya sangkot dito. Nakaharap na ngayon si Alice sa camera ni Tinker gamit ang peke niyang mukha, kung saan tinanong niya kung siya ba ang kasintahan ni Tinker at tila walang alam sa kung ano ang kamukha niya kay Alice. Bagamat nagmakaawa si Arnold na manatili, lumabas pa rin si Alice sa kwarto nito, dahil sa kanyang pagkadismaya. Bumalik si Alice sa kanyang home studio at inayos ang vanity mirror para makagawa ng maraming refleksyon ng kanyang sarili. Pagkatapos ay humingi ng pribadong sesyon sa cam kasama ang kanyang doppelganger. Pumayag siya. Pagkatapos ay muling hiniling ni Alice na ipalabas ng live ang kanilang pribadong sesyon. Pumayag ang pekeng lola. Pagkatapos ay nagulo ang mga manunood dahil may dalawang lola. Hinamon ni Alice ang peke niyang lola na maglaro ng, "Unggoy tingnan mo, unggoy gawin mo," kung saan ang mananalo ay pipiliin ng mga manunood at pipili ng premyo. Simple lang ang laro. Hinahamon nila ang isa't isa na gayahin ang kanilang ginawa, at hayaan ang mga manunood na humusga. Sa unang round, nanalo ang pekeng lola, kaya hiniling niya kay Alice na maghubad. Habang tumatagal ang laro, naisip ni Alice na sabihin ang eksaktong nararamdaman niya sa mga manunood na nalockout siya sa kanyang account at pumalit sa kanya ang isang doppelganger. Tinapos niya ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng pagtama ng sarili niyang ilong sa mesa, na nabasag at nagdugo ito. Sumunod ang peke niya, ngunit may mga aberya na malinaw na nakita sa screen ilang sandali bago lumabas ang dugo, na nagpapatunay sa kanyang hinala na ang peke ay isang naghiyawan ang mga manunood kay Alice sa pagkakataong ito, kaya siya ang nanalo sa round na ito. Bilang premyo, hiningi niya ang password ng account ni Lola. Bagamat nalito noong una, pumayag ang peke na ibigay ito, lalo na matapos mapilit ng mga manunood. Sa wakas ay nabawi na niya ang kanyang access. Hindi na pinaganya ni Alice ang kanyang account nang marating niya ang unang ranggo sa FGL. Maya-maya, si Alice, sa tulong ng kanyang ina, ay naghanda upang muling magtanghal gamit ang isang lehitimong bagong pagkakakilanlan na mayroon pa siyang pekeng ID. Nagrehistro siya ng bagong FGL account gamit ang ID na iyon at ginamit ang username na binili ni Eve. Paulit-ulit niyang sasabihin ito, kahit na patuloy siyang hanapin at i-hack ng AI. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.